Magandang umaga mga kasabong. Ito muli ang inyong lingkod, Attorney Ryan Abrenica, para sa Cutting Edge Veterinary Solutions as powered by the Masterclass. Mga kasabong, ilang araw na lamang ay bagong taon na, kaya ibibigay ko ngayon sa inyo ang aking pabagong taon sa inyo, ang ating Ultimate Secrets in Conditioning and Pointing Part 2. Mga kasabong, ang ating mga kaibigan sa Amerika ay may kasabihan na ganito: The secret is in the feed cup. Sa salita natin mga kasabong, ang ibig sabihin, ang sikreto ay nasa pakainan ng ating manok. So mga kasabong, pag inisip nyo yan, napakasimple naman ang gusto nilang mangyari, no? Ang sikreto daw ay naandun sa kanilang patukaan. So ano ang ibig sabihin yan mga kasabong? Kasi kung iisipin nyo nga naman, parang walang kwentang tip yan, ano? Pero mga kasabong, para sa akin, isa yan sa pinaka-importanteng dapat ninyong malaman kung gusto ninyong maging isang napakagaling na magsasabong, lalo na pagdating sa conditioning and pointing. Mga kasabong, dilingid sa inyong kaalaman, paulit-ulit kong sinasabi ito. Mabilis kumain, mabilis pumatay. Mabilis tumunaw, mabilis pumatay. Ngayon mga kasabong, ang ibig sabihin niyan, mabilis ang digestive system at healthy and digestive system ng ating mga manok. Ibig sabihin, pag sila ay mabilis kumain, ibig sabihin, mabilis din silang tumunaw. Kasi kung hindi nila natutunaw ng maayos ang pagkain nila, hindi rin mabilis kakain ang inyong manok kasi busog pa sila tuwing magpapakain kayo. Kaya importante na magkapatid yung dalawang yan na naiintindihan nyo yan. Mabilis kumain, mabilis tumunaw. At para magawa mo yung dalawang yan mga kasabong, nasa pag-control yan noong tinatawag na feed cup. Ngayon, may isa pang kasabihan ang ating mga kapatid na Amerikanong magsasabong. At yun ay ganito: always have your roosters hitting the bottom of their feed cups. Sa ating salita mga kasabong, kinakailangan lagi daw tinatamaan ng tuka ng ating manok yung pinakang ilalim ng kanilang patukaan. Ibig sabihin mga kasabong, linis na linis dapat ang ilalim ng patukaan tuwing kayo ay magpapakain ng manok. Pag may nakita yan na tira, kahit isang butil, nagwo-worry na ang ating mga kapatid na Amerikano. Bakit? Kasi ibig sabihin, wala siyang ganang kumain at hindi niya inuubos ang kanyang patuka. And most likely mga kasabong, ang manok na hindi umubos ng patuka, hindi rin tumunaw ng maayos. Kanina nga in-explain ko, magkapatid ang dalawang yan. Mahinang kumain, ibig sabihin, mahina siyang tumunaw. Ngayon mga kasabong, paano natin mapapanatili na mabilis kumain at tumunaw ang ating mga manok? Mga kasabong, pwede natin trainingin ang ating mga manok to hit the bottom of the feed cup every time. Nate-training ang mga manok na bumilis kumain at laging tamaan ng kanilang tuka ang pinakang ilalim ng kanilang patukaan. Ito ang gawin ninyo. Number 1 mga kasabong, you need to learn to know how to fast o gutumin ang ating mga manok at least once a week tuwing linggo, no? So araw ng linggo mga kasabong, ako, in my case, aking farm, hindi ko sila pinapakain sa hapon ng linggo. They have to miss at least one meal. Kailangan makaligtaan nilang kumain ng kahit isang beses na kainan nila. At yun ay usually linggo ng hapon. Ngayon mga kasabong, bakit natin ginagawa yan? Ang tawag dyan mga kasabong is you reset their appetite. Kasi kahit ikaw mga kasabong, pag hindi ka kumain ng isang pagkain, kinabukasan sigurado gutom na gutom ka at kakain ka ng malakas. So ngayon, yung mga manok natin na medyo til-til at mahinang kumain dahil hindi sila nakakain ng isang kainan, sigurado sa susunod na araw, uubos yan ng kanyang patuka. At kinakailangan mapanatili mo siyang ganyan sa buong linggo. So nakakatulong yung tinatawag natin na fasting. Yung iba nating kapwa magsasabong, buong araw yan hindi nagpapakain sa araw ng linggo. Pero sa akin, tama na lamang yung hapon ng linggo na hindi ko sila pinapakain. As an additional tip mga kasabong, ini-spar na rin namin ang aming mga manok nung hapon na yan na hindi sila pinakain. Sapagkat gusto na din naming malaman kung alin sa aming mga manok
ang magaling pumalo pag siya ay gutom. Sapagkat mga kasabong, pag nagpo-pointing tayo sa sabungan, ang mga manok natin, kokonti ang kain, kaya kinakailangan nalalaman natin kung sino sa ating mga manok ang magaling pa rin kahit siya ay gutom. Pangalawa mga kasabong, pwede ninyong orasan ang pagpapakain ng inyong mga manok. Ibig sabihin mga kasabong, once naglagay kami ng patuka sa aming mga manok, after matapos lagyan ng patuka ng aking handler lahat ng kinukondisyon, titingin siya sa kanyang orasan at binibigyan lamang namin ng 5 minuto ang manok para ubusin ang kanyang pagkain. Ngayon, pagkatapos ng 5 minutes ang nakita niya sa kanyang orasan, sa kanyang relo, natapos na 5 minuto, kokolektahin na niya ang mga patukaan ng manok. Kahit hindi pa naubos ng manok mga kasabong, kukuhanin niya ng aming handler. Bakit? Kasi sapat na mga kasabong yung 5 minuto para ubusin nila ang kanilang pagkain o patuka. Pag hindi nila yan iniubos mga kasabong, ibig sabihin sobra-sobra ang pinapakain mo sa kanila. Kasi sapat na ang 5 minuto para ubusin nila ang kanilang pagkain. Ngayon mga kasabong, pag ginagawa mo yan, masasanay ang iyong mga manok na kinakailangan niyang kumain ng mabilis and within 5 minutes ay tapusin ang kanyang pagkain. Ngayon, pag na-training mo na yan mga kasabong, parang himala, mapapansin mo ang bilis ng kumain ng iyong mga manok. Sapagkat alam nila na within 5 minutes, kukuhanin mo na ang kanilang patuka. So, mapapansin mo, ang bilis nilang kumain. Pangatlo mga kasabong na magagawa mo para laging malakas kumain ng inyong mga manok, ay alamin ninyo ang appetite ng bawat isang manok na inyong kinukondisyon. Kasi mga kasabong, napapansin ko na kamalian ng karamihan ng ating mga handler, pare-parehas lamang ang binibigay na dami ng patuka sa lahat ng manok kahit magkakaiba ang kanilang timbang o laki. Siyempre mga kasabong, yung 2-4 na manok, mas marami ang kakainin kesa doon sa 1.6 o 1.7 lamang na manok. Kaya hindi tama mga kasabong na pare-parehas ang binibigay natin sa kanila na dami ng patuka. Kinakailangan sharp at matalino ang inyong handler na alam kung aling manok ang maraming kumain at aling manok ang hindi karamihang kumain. At dapat siguraduhin niya mga kasabong na yung manok na yon ang ibinibigay niyang patuka ay sapat at tamang-tama lamang na ubusin niya within 5 minutes. So uulitin ko mga kasabong ha, you have to fast at least once a week. Pangalawa mga sabong, pwede niyong orasan ang pagbibigay ng kanilang tsansa na ubusin ang patuka. Sa amin, 5 minutes, pwede na yan. Dapat ubus na ang patuka at masasanay siyang ubusin yan within 5 minutes. At pangatlo mga kasabong, siguraduhin mo na alam mo ang tamang patuka o tamang dami ng patuka. Bawat manok na iyong pinapakain, dapat sapat lamang. Hindi sobra at hindi kulang para masigurado natin na bilis kumain ang inyong manok. Ngayon, uulitin ko mga kasabong ha. Ito yung sinabi ng ating mga kaibigang Amerikano. The secret is in the feed cup. Ang sikreto ay naandun sa inyong patukaan. Always have your fowls hitting the bottom of their feed cups. Siguraduhin na sa lahat ng pagkakataon ay nauubos nila ang kanilang patukaan at inaabot ng kanilang patuka ang pinakang ilalim ng kanilang patukaan. Pag ginawa niyo yan mga kasabong, sinisigurado ko sa inyo, napakalapit ng panalo sa inyo. Kaya ito ang aking hindog sa inyo ngayong bagong taon. Merry Christmas and a Happy New Year. Cutting Edge, #1.